Mayroon po akong source, doktor po ito sa St. Luke's. So siguro naman po ay credible ito. Although hindi ko siya pwedeng pangalanan for the obvious reason. Pero hindi po ba mas makabubuti kung magbigay na lamang po ng medical bulletin ang mga doktor ng presidente para malaman po ng taong bayan yung tunay niyang kalagayan, since nag-aalala po ang lahat para sa kanyang kondisyon dahil siya po yung ating ama ng bayan. Kung doktor po yun ng St. Luke, siya po ba ang doktor ng Pangulo? Hindi po tayo maaaring magbigay ng anumang opinyon kung hindi naman manggagaling mismo sa doktor ng Pangulo at hindi manggagaling sa Pangulo. Sinabi po ng Pangulo, hindi po life-threatening, nakaramdam po siya ng konting sakit. Yung medical bulletin from the doctors themselves po, hindi ba pwede mas makabubuti kung sila na mismo ang magbigay ng medical bulletin? Sa ating pagkakalam po, pagka naglabas ng medical bulletin, dapat si serious illness. Kung sinabi ng Pangulo na hindi to life-threatening, so ba't kailanganin po sa ngayon ang medical treatment, rather medical bulletin? Samantalang kami naman po ay nagpo-provide sa inyo kung ano ang kalagayan ng kalusugan ng Pangulo. Mas reliable po kasi pag doktor ang nagsalita, ma'am. Mas reliable po siguro mismo ang Pangulo nagsasabi kung ano po ang kanya nararamdaman. Pero hindi naman siya doktor, ma'am. Sorry. Pero siya, katawan niya naman po yun. Nakakatawa to si ate reporter. Alam mo yung talagang disididong-disidido siyang malaman ng taong bayan kung ano talagang tunay na kalagayan ni Agva. Kasi alam mo yun, parang nakikita ko kay ate. Kaya ate, excited din siyang malaman eh. Pinagyabang pa niya, meron siyang source na doktor from St. Luke's din. Ganyan ka-eager si ate na mabuko kung ano talaga, okay, ang kalagayan ni Agva. Siguro nagsasawa na rin yung mga reporter na yan. Katulad ng taong bayan, nakakaumay na yung ginagawa yung pagsisinungaling, pambubudol, yung pagtatakip. Diba? Dito sa katanataduhan ng Pangulo, ng administrasyon. Ngayon naman yung health condition niya, pinagtatakpan niyo pa rin. Taka na hanggang kailan yung pagtatakpan yan? According sa gilid-gilid ng mga sources natin, nasa critical na condition daw. Okay, si Agva. Nandun yung question na kung makakasurvive ba ito. Diba? Medyo medyo critical to ha? Para may tanong na kung makakasurvive ba si Agva. Diba? Itong si Mars, pilit na pilit. Pinanindigan mo talaga yung abogadang katuwiran, laging pangtanga. Siya nga. Meron bang mas reliable pa kaysa sa doktor pagdating sa health condition ng isang pasyente? Na para ipagpipilitan mo pa rin na wala nang mas reliable pa sa Pangulo dahil siya mismo nakakaramdam kung ano yung katawan niya. Eh di sana wag na siya magpadoktoro. Tapos hindi sa kokak. Siya na rin mag-advise bilang siya naman din ang asawa. Kilalang kilala niya rin si Agva. Pauwiin nyo na. Kung ganyan ang katwiran nyo. Di ba? Halatang talagang pinagtatakpan. Ito naman sa ating reporter, excited na rin. So, hindi rin napigil ni ate yung pagiging yung excitement na nararamdaman niya para malaman ko ba talagang lagay ng Pangulo. Putain lang yan. Alam mo ha, naalala ko yung sabi ni PRD, si Agva daw, tatagal ang buhay niya kasi naghiheroin. Aside from kokaina, naghiheroin din daw si Agva according kay PRD. And sa pagkakaalala ko, sabi ni PRD, buhay si Agva pero tulog lang. Walang silbi. Tingnan natin hanggang kailan yung pagtatakpan ng Pangulo.